Bakit nila inaaway ang MCGI? Magandang araw po sa ating lahat. May ilan pong dating mga kaanib sa MCGI na nag-exit at nag-create ng kanilang YouTube channel kung saan ang kanilang content ay maghayag ng mga bagay na ipinipintas nila sa iniwanan nilang samahan. Tinawag nila ang kanilang grupo na MCGI Exiters. Bakit po sila nag-exit sa MCGI at nag-uukol ng maraming oras para pasamain ang samahang kinatutuhan nila ng mga aral sa Biblia? Iyan po ang susuriin natin sa tulong ng Panginoong Diyos. Una po muna ay alamin natin kung ano at paano nabuo ang MCGI. Ang aral ng Panginoong Jesucristo ay dalisay. Ito ang itinuturo sa MCGI. Members Church of God International. Karamihan sa MCGI ay umanib dahil sa aral. Isa sa mga aral, sasamahan ng Panginoong Jesucristo ang Iglesia hanggang sa katapusan ng panahon. Basahin po natin ang Mateo 28:18 hanggang 20. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa, na sila ay inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ang iglesia po ay binili ng Panginoong Jesucristo ng kanyang sariling dugo. Gawa 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang MCGI po ay kasangkap ng Iglesia ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo ang pamantayan ng pamumuhay ng MCGI. Basahin po natin ang mga sumusunod na talata. Efeso 3:6, na ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Basahin po natin sa English. Ephesians 3:6. This mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Efeso 5:30. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Kolosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Filipos 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mangagkaisa ng kaluluwa, na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ang mga hintil po ay mga taong hindi Israelites. Tayo ay kabilang sa mga hintil. Nagiging kasangkap tayo ng katawan o iglesia kapag isinabuhay natin ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ang Ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Roma 1:16. Ito ang aral ng katotohanan. Efeso 1:13. Ang Ebanghelyo ng Diyos ay itinuturo ng MCGI sa mga taong interesado sa idinadaos nitong regular na mass indoctrination. Kaya ang CGI na naging kasangkap o bahagi ng Iglesia ng Diyos
sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay sinasamahan ng Panginoong Hesukristo ayon sa ipinangako niya sa Mateo 28:20. Ang mga katiwala sa MCGI ayon kay Apostol Pablo ay kinakailangang maging tapat. Unang Korinto 4:2. Lalo naman ang tagapangasiwa. Ang Diyos ang pumipili ng tagapangasiwa ng MCGI sapagkat ito ay bahagi ng bahay niya. Basahin po natin ang unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, taligi at saligan ng katotohanan. Bilang bahay ng Diyos, ang iglesia ay dinadalisay ng Diyos mismo. Basahin po natin ang sumusunod na mga talata. Zacarias 13:9. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak, nagdalisay. At sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Daniel 12:9-10. At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarahan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang lilinisin at papuputiin at dadalisayin. Ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan, at wala sa masasama na makakaunawa. Ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. 1:15-2. Sabi ng Panginoong Hesukristo, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Ang prosesong ito ng pagdadalisay ng Diyos sa iglesia ay patuloy. Sa realidad, maaring may makitang mga kaanib na gumagawa ng mga gawaing hindi marapat sa isang Kristiyano. Basahin po natin ang Ecclesiastes 3:6. At bukod dito'y aking nakita sa ilalim ng araw, sa dako ng katulan na nandoon ang kasamaan, at sa dako ng katwiran na nandoon ang kasamaan. Nakikita ng Diyos ang puso ng bawat tao. Basahin po natin ang Jeremias 17:10. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso, upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Sino mang hindi karapat-dapat manatili sa loob ng MCGI ay hinahayaan ng Diyos na mag-exit upang mapanatili niyang malinis ang kanyang bahay. Basahin po natin ang Filipos 3:18-19. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo, at ngayoy sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak, na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo, na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Iyan po ang dahilan kung bakit may mga nag-exit sa MCGI at tinawag nila ang kanilang grupo na MCGI Exiters. Ang Diyos po ang nakakita ng nilalaman ng kanilang mga puso na hindi sila karapat-dapat na manatili sa loob ng MCGI. Kaya hinayaan sila ng Diyos na mag-exit. May ilan pong MCGI Exiters nag-create ng kanilang YouTube channel kung saan inihahayag nila
lahat ng negatibong bagay na may isip nila upang pasamain ang MCGI. Para sa kanila, mas marunong sila sa inilagay ng Diyos na tagapangasiwa ng MCGI. Bilang bahagi ng Iglesia ng Diyos, hindi madadaig ni Satanas at ng kanyang mga kampon ang MCGI. Members Church of God International. Tiyak na ang MCGI ay patuloy na magtatagumpay sa mga gawaing pinagagawa ng Diyos sa kanila. Basahin po natin ang mga sumusunod na talata. Galatia 6:10. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Efeso 2:10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Mateo 5:16. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ang mga gawain pong yan ay patuloy na nagaganap ng MCGI sapagkat sila ay sinasamahan ng Panginoong Jesucristo ayon sa kanyang ipinangako sa Mateo 28:20. Basahin po uli natin ang talata. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na kapurihan, magpakailan-kailanman. Amen. Salamat po sa Diyos.